Bago tayo magsimula ay mag-shoutout muna tayo sa mga bida nating hangal. Shoutout kay Joshua Zulueta, Carlbert Bueno, User JR, Jimmy Rivera, Cap Utol, Illustration V, Tata Villapaz, Sala Odin Mibayaw, Rom Eden Fontanilla, Arman Montederemus, Anjo Soria, Rogi Reproto, User from Taguig, Jeric Benten, Amigo Gomer Vlog. Hanggang dito na lang muna mga bida para makapagsimula na tayo. At huwag kayong mag-alala sa hindi pa na shoutout dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comment nyo, kaya naman simulan na nating balatan ang kabanatang ito. Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen kay Elder Fang Huifeng na dumating na ang tamang oras, at ang langgam na tulad mo ay hindi nararapat na tawaging kaibigan o kapatid ang bathala na ito. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nagulat ang mga disciples kaya naman sinabi nila na nasisiraan na ba ang taong ito. Dagdag pa ni Xiao Chen na Fang Huifeng, bibigyan kita ng pagkakataong, lumuhod o mamatay. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ni Elder Fang Huifeng na sino ang maglakas loob na kalabanin ang headmaster, ito ay isang lalaki lamang na walang lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha. Dagdag pa niya na gustong makita ng matandang ito kung paano mo ako gustong paluluhudin o mamatay. Maya-maya pa ay may isang hangal na sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan na sabi pa nga niya na Elder Feng gusto kong ako na ang maglinis sa basurang ito para sayo. Nang makalapit ang hangal ay sinabi niya kay Xiao Chen na mamatay ka na, ngunit si Xiao Chen ay nanatiling kalmado na pinagmamasdan ng hangal na makalapit sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mayabang na nasabi pa nga niya na ito ay si Zuan Yunzang, ang lubos na pepeng tao ay tiyak na patay na. Ngunit bago pa man makadampi ang kamay ng hangal, ay binigyan na siya ng malakas na sampal na sabi pa ni Xiao Chen na napakaingay mo, at nagmistulang langaw ang hangal nang makatikim siya ng sampal ni Xiao Chen. Na dahilan upang tumilapon siya at daladala ang sampal ng katotohanan. Gulat na gulat ang dalawang core disciples sa kanilang nasaksihan lalong-lalo na ang mayabang na tumulo pa ang sipon nito. Kahit si Lin Bai at ang mga disciples ay nagulat din sa kanilang nasaksihan na sabi pa nga ni Lin Bai na napakalakas. Saan nanggaling ang lalaking ito? Nasabi na lang ni Elder Feng na ano ang antas ng taong ito. Sa isang galaw ay kaya niyang talunin ang Elder ng 6th Spirit Realm ngunit, ang aking cultivation ay 8 tiklop na realm ng Shentong, hindi ito sapat upang talunin ako. Sa isip-isip pa niya habang nilalabas niya ang talisman na kung tawagin ay Nirvana, na tsaka may Nirvana pa ako ang mysterious spell na binigay sakin ng lalaking yun na hindi ko pa nagagamit. Maya-maya pa sa malalim na pag-iisip ng hangal na si Elder Feng ay nagsalita na si Xiao Chen at tinuro siya nito na oras muna para mamatay. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natawa na lang ang hangal na si Elder Feng na sabi pa nga niya kay Xiao Chen habang nagpapalabas ng aura na kahit na oras ko na, ang matandang ito ay hindi luluhod kailanman. Magsasalita pa sana ang hangal na si Elder Feng ngunit nagulat na lang siya nang biglang may matinding pressure na hinahatak siya sa lupa. Napaluhod ang hangal sa tindi ng soul attack ni Xiao Chen. Nasabi na lang niya na ako si Fang Huifeng ay hindi matatalo, ngunit kahit anong gawin niya ay sadyang malakas ang soul attack ni Xiao Chen. Sa isip-isip niya na kung bakit mayroon pa din siyang mysterious spell. Lumapit naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ngayon ay nakalugod ka na. Ay kailangan mo nang mamatay, wala namang magawa ang hangal na si Elder Feng. Sinabi din ni Xiao Chen na lahat sa pamamagitan ng sirang spell. May mga tao pa sa Qingyanman. Ano ang gagawin mo sa mga spell charm, kawili-wiling mga bagay, sayang at hindi ka lumuhod kanina may posibilidad pa sanang mabuhay ka. Matapos ngang paslangin ni Xiao Chen ang hangal na si Elder Fang Huifeng ay tinanong niya ang isang elder na ikaw naman. Pipiliin mo bang lumuhod o mamatay? Dahil sa takot ng elder ay nasabi na lang niya na kami. Ang mayabang naman ay takot na ito na sabi pa nga niya na patay na si Master. Namatay ba siya sa isang iglap? Dahil sa hindi sumasagot ang mga disciples at ang elder ay sinabi ni Xiao Chen na oras na para mamatay. Nang marinig nila ang sinabi ni Xiao Chen ay agad silang lumuhod na sabi pa nga nila na handa kaming sumuko. Tinanong din ni Xiao Chen ang iba pang nakatayo na kayo ano ang pipiliin nyo, dahil sa takot ng mga disciples. Ay agad silang lumuhod at sinabi nila na handa kaming sumuko kay Big Brother. Si Lin Bai naman na hindi alam ang mga nangyayari ay hindi niya alam ang kanyang gagawin.
Nang madaanan ni Xiao Chen si Lin Bai ay sa isip-isip niya dito na hindi ko akalain na nagsalita talaga si Lin Bai para ipagtanggol ako. Dagdag pa niya na Xiao Chen, hindi ganoon kalala ang mga koneksyon mo sa Qingyanman. Hindi makapagsalita si Lin Bai at pinagpawisan na lang habang pinagmamasdan niya ang nilalang sa kanyang harap. Maya-maya pa ay pinatayo niya ang mga disciples ni Master Duan Siliang na agad naman nilang sinunod. At agad niyang tinawag si Master Duan Siliang na sabi pa nga niya na Duan Siliang ipapaubaya ko na ang lahat sa iyo. Nang marinig ng mga disciples ang sinabi ni Xiao Chen ay bahagya silang nagtaka. Maya-maya pa ay lumabas na si Master Duan Siliang at si Elder Tai Sheng. Nang makita ng mga disciples ang kanilang master at si Elder Tai Sheng ay nawala na ang kanilang pangamba at nabuhayan na sila. Nilapitan naman agad ni Lin Bai si Master Duan Siliang na sabi pa nga niya na Master ayos ka lang ba, masaya namang sinabi ni Master Duan Siliang na ayos lang ako. Ngunit sa isip-isip ni Lin Bai na kung sino ang matanda na ito. At napatay si Fang Huifeng sa isang atake lang. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan si Master Duan Siliang na parang sumuko na din si Master sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita na si Duan Siliang na sabi pa nga niya na Qingyanman disciples. Simula ngayon, ang Qingyanman ay opisyal na ngayong pag-aari ni Senior Zhu Chanzan. Dagdag pa niya na lahat sa Qingyanman. Kung may sumuway, papatay tayo ng walang amnestia. Gulat na gulat ang mga disciples sa kanilang mga naririnig mula kay Master Duan Siliang. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang kaluwalhatian ng Qingyanman ay darating na. Sa kabilang banda naman sa Divine Sword Kick, ay tinanong ni Sect Master si Elder Gao Lao na kung ganoon ba kalakas ang Qingyanman. At kung may pinaplano ba sila? Sumagot naman si Elder Gao Lao na hindi malamang. Si Jiang Meng ay ang inapo ng pamilyang Jiang. Sinabi naman ni Sect Master na sa pagkakataong ito ay naging pabaya ako, naisip ko na si Jiang Meng ay isang talentadong tao lamang, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ng inapo ng pamilyang Jiang sa itaas na mundo. Dagdag pa niya na si Elder Gao Lao ay labis na nagdusa, at ngayon lamang ang iyong kaluluwa ang natitira habang ang iyong pisikal na katawan ay nawasak. Sinabi naman ni Elder Gao Lao na kung hindi dahil sa sekreto ng Divine Sword Kick, ay tuluyan na akong namatay sa sandaling iyon. Dahil nga sa ginawa ng nilalang sa kanya ay nawasak ang kanyang katawan at ang nilalang na umatake sa kanya ay ang nilalang na pumunta sa Qingyanman noong mga nakaraang araw. Alam ng lahat sa mundo na ang aking Divine Sword Kick ay kumakatawan sa swordsmanship, ngunit hindi nila alam na ang pinakadakilang lakas ng Divine Sword Kick ay hindi swordsmanship, ngunit isang lihim. Dagdag pa niya na maaari mong selyuhan ang isang bahagi ng iyong kaluluwa sa banal na kaluluwa ng espada. Gao Lao, para sa muling paghugis ng laman kahit libu-libong piraso ng laman at dugo ang kailangan, huhugasan ko ng dugo ang tarangkahan ng Qingyan at darating upang muling hubugin ang iyong katawan. Sinabi naman ni Elder Gao Lao na mabuti yan. Gayunpaman ang aking kaluluwa ay kasalukuyang hindi matatag. Sinabi naman ni Sect Master na ang muling hubog ng katawan. Ang kapangyarihan ng 10,000 ng mga isinakripisyo ay gagamitin natin. Ngunit naabala si Sect Master nang may pumasok na disciple na sabi pa nga nito na may dala siyang ulat. Sinabi ng disciple na Master, nagpadala ang Qingyanman ng sulat. Sinabi naman ni Sect Master na kung ano ang nakasulat, sabihin sa akin. Agad namang sinabi ng disciple ang nakasulat na sumuko sa Qingyanman sa loob ng 3 araw, o pagsisisihan mo ito. Nang marinig ni Sect Master ay sinabi niya na ganoon ba sige maari ka nang bumalik. Ngunit sa isip-isip ni Sect Master na gustong labanan ni Qingyanman ang aking Divine Sword Kick. Mayroon ba silang koneksyon sa pamilyang Jiang? Ang akala ni Sect Master ay may koneksyon ang Qingyanman sa Jiang family ang hindi niya alam na ang may pakana ng lahat ay si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay nilabas niya ang kanyang communication stone at sinabi niya na 2 elder, pumunta dito ng mabilis at mayroon tayong pag-uusapan. Matapos niyang kausapin ang 2 elder, ay same time siyang nag-aantay sa pagdating ng 2 elder. Sa kabilang banda naman sa Blazing Sect ay tinanong ng kanyang anak ang kanyang ama na kung ano ang problema dahil hindi maayos ang kalagayan nito. Ngunit sa kanyang tanong ay wala siyang natanggap ng anumang sagot galing sa kanyang ama. Na kahit ang Sect Master ng Mystic Valley ay ganun din at hindi maayos ang kalagayan nito matapos ang mga nangyari. At nagtataka siya na kung bakit siya pinatawag ng Divine Sword Kick.
Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman sa Jiangmeng residence ay sinabi ni Jiangmeng kay Xiao Chen na ano nga ba ang nangyari noong araw na iyon. Ano ang ibig sabihin ng pamilya Jiang? At anong nangyari dun sa 2 taong gustong kunin ako? Sa mga tanong ni Jiangmeng sa kanya ay sinabi na lang niya na hindi ko alam baka pinalaya sila ng headmaster. Dagdag pa niya na subalit makakaasa ka na hanggat nandito ako, walang makakaagaw sa iyo sa akin. Nang marinig ni Jiangmeng ang mga sinabi ni Xiao Chen ay inibon niya ang usapan na Brother Xiao Chen, paano mo naayos ang iyong mga meridian, paano ka naka-recover? Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na ewan ko ba paggising ko naramdaman kong punong-puno ng lakas ang katawan ko, siguro blessing ito ng mga Diyos. Sa isip-isip pa ni Xiao Chen na hindi ko masabi sa iyo ang totoo ngayon. Pagbalik ko sa taas, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Ngunit bahagyang nagtampo si Jiangmeng na sabi pa nga niya na kung mas importante yun kesa sakin wag mo na lang sabihin. Ngunit Brother Xiao Chen, naibalik na ang iyong cultivation, kaya mag-ingat. Ang taong palihim na umatake sa iyo sa oras na iyon ay hindi pa nahuhuli. Sinabi naman ni Xiao Chen na mag-iingat ako, magpahinga ka muna at magkita na lang tayo bukas. Masaya namang sumang-ayon si Jiangmeng sa sinabi ni Xiao Chen na may halong pamumula sa mukha. Maya-maya pa matapos ang pag-uusap nila ni Jiangmeng ay sinabi niya na oras na para malaman kung sino ang nanakit sa katawan na ito. Ngunit bago pa man siya makaalis ay natigilan siya nang tinawag siya ni Lin Bai sa pangalan niya. Sinabi naman ni Lin Bai na saan ka nagpunta nitong mga araw. Napakalaki ng pinagbago ng Qingyanman. Mas mabuting huwag mong masyadong ilantad ang iyong sarili, hindi naman nakapagsalita si Xiao Chen sa mga sinabi ni Lin Bai. Dagdag pa ni Lin Bai na kalimutan ito, huwag ay stress ang iyong sarili. Paano nakabangon ang iyong cultivation, sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko din alam. Dagdag pa niya nakakagising ko lang at inayos na ang mga meridian sa katawan ko. At mas mahusay din kaysa dati. Maya-maya pa ay palihim na sinabi ni Lin Bai na sa panahong ito kailangan mo pa ring mag-ingat. Medyo magulo ang loob ng templo. Natatakot akong susubukan muli ng mga umatake sa iyo, tandaan na mag-ingat. Sinabi naman ni Xiao Chen na maraming salamat Brother Lin sa pagpapaalala sa akin. Sa isip-isip pa ni Xiao Chen na medyo may konsensya talaga itong batang ito. Hindi imposibleng ayusin ito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Lin Bai, at nagpasalamat naman ulit si Xiao Chen dito. Ngunit walang kaalam-alam si Lin Bai na ang may-ari na ng katawan ni Xiao Chen ay ang dating Supreme Master. Ngunit naramdaman niya ang mga hangal na assassin na dating umatake sa may-ari ng katawan niya. Habang pinagmamasdan nila si Xiao Chen ay bahagyang may pinag-aawayan ang mga hangal na sabi pa nito na matagal ko nang sinabi na pwede rin nating sirain ang katawan niya, pero napakalambot ng puso mo. Dagdag pa niya na ngayon, sa halip na mamatay, si Xiao Chen ay naging mas mabuti kaysa dati. Sumagot naman ang isa na ito ang ating malambot na puso. Gayunpaman, ang pagdating ng Supreme Master ay lumikha ng isang mas mahusay na pagkakataon para sa atin. Ngayon ang templo ay nasa gulo at kung papatayin natin si Xiao Chen ngayon, sino ang mag-aalala sa kanya? Natuwa naman ang isang hangal sa sinabi ng isa na hindi na masama. Hanggat napatay si Xiao Chen, may pagkakataon na tayong makuha si Jiangmeng. Ngunit hindi maiwasan ng isa na mag-alala na kung sino ang Zhu Chanzhen na iyon na talagang pumatay kay Elder Fang sa isang galaw. Ngayon kailangan nating makipaglaban sa 3 pangunahing puwersa. Sinabi naman ng isa na huwag mo nang pag-usapan iyon, ikaw at ako ay kailangan lang makita kung ano ang mangyayari. Subalit, nakagawa na ako ng magandang trabaho sa Divine Sword Kick. Maaari kang mag-withdraw anumang oras na gusto mo. Matapos nilang pagplanuhan ang kanilang gagawin ay agad silang umalis. Ngunit kanina pa sila pinapakiramdaman ni Xiao Chen na sabi pa nga niya nakawili-wili hihintayin ko kayo. Napapakanta na lang siya dahil hindi na siya mahihirapan na hanapin ang mga hangal na pumatay sa katawan ng batang si Xiao Chen, na kasalukuyang pagmamay-ari na niya. Sa kabilang banda naman sa Divine Sword Kick ay nakarating na ang 2 elder at pinag-uusapan nila ang mga nangyayari sa sekta ng Qingyanman, at puwersahan silang pinapasuko ni Duan Siliang.
Nang marinig ni Blaze ang Sect Master ang sinabi ng Divine Sword Kick Master, ay nagalit siya dito na sabi pa nga niya na gustong makipag-away sa atin ni Duan Siliang. Akala ko talaga nakuha niya ang proteksyon ng pamilya Jiang, ang bastos na ito. Dati, takot ang Qingyanman na yan kung sasama tayo. At ngayon subukan tayong pasukuan, ang buweset na yun. Sinabi naman ni Mystic Valley Master na wala sa tamang pag-iisip si Duan Siliang, natakot ba siya sa pamilya Jiang? Talaga bang iniisip niya na ang isang biglaang misteryosong tao ay maaaring magsimula ng digmaan laban sa atin? Sinabi din ni Sword Master na hindi na masama, ayon sa aming impormasyon, ang kapangyarihan ng espiritu ay nasa tuktok ng daigdig na banal na kaharian at maaaring mas mataas pa. Nagulat naman ang dalawang Sect Master sa sinabi ni Sword Master na sabi pa nga nila na imposibleng mas mataas kaysa sa Earth Divine Realm. Sinabi din ni Sword Master na marahil, gayunpaman, kahit na ito ay isang banal na kaharian sa lupa, ito ay isang unang yugto pa lamang. Ang aking cultivation sa sandaling ito ay kalahating hakbang din. Kasama ng mga nakatatanda sa aking Divine Sword Kick, ang isang misteryosong tao ay hindi maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa amin. Maya-maya pa ay napangiti ng malademonyo ang Swordmaster na sabi pa nga niya na Zhu Chanzen gusto kong makita kung paano ka maglakas loob na bigyan ang iyong sarili ng kaunting tapang. Sa kabilang banda naman sa residence ni Xiao Chen, ay nagkukunwering tulog si Xiao Chen upang malaman niya kung sino ang mga hangal na gustong patayin na naman ang katawang lupa ni Xiao Chen. Maya-maya pa ay gumawa ng butas ang mga hangal upang masilip nila si Xiao Chen kung tulog na ba ito. Nang makonperma nilang tulog na si Xiao Chen ay sinabi na nito na oras na para pumasok. Nang makapasok ay sinabi ng isa na napakadaling pasukin ng bahay mo. Tingnan mo itong batang natutulog na parang baboy, dagdag pa ng isa na mas kaunting kalokohan, mas kalidad, patayin na natin. Ilang sandali pa nga ay tumalo na sila at binalutan nila ng chi ang kanilang kamay upang tapusin na si Xiao Chen. Sa ginawa nilang paghahanda ay tuluyan na din itong tumama sa katawan ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay nagtagumpay na sila sa kanilang ginagawang kahangalang plano, at umarteng patay na si Xiao Chen. Habang tinatanggal niya ang kanyang maskara ay sinabi niya na sa templong ito ay iisipin ng lahat na namatay ka dahil sa mga naunang pinsala, walang maghay-hinala sa amin, ngunit ang batang ito ay maswerte at namatay ng walang sakit. Bahagyang kinabahan naman ang isa na sabi pa nga niya na baliw ka ba natanggalin ang iyong maskara sa oras na ito? Ano ang magagawa natin kung may makakita sa atin? At dito na din matatapos ang ating episode 5. Maraming salamat sa walang sawang suporta mga bida, abangan ang mga susunod na uploads at